Starring Entertainment. When it comes to love din, sometimes you become a bit selfish. Pero, because tao ka pa rin. And I think both of them, parang pinapakita yung spectrum ng tao regarding personalities. And so, I can relate to both in a sense na I can be kind and I can be bad because of so many reasons. So, ayun. Ganun ko siya tinitignan yung dalawang tao. Si Jaron naman, sa akin, napakalapit siguro yung pagdating sa mga magulang. Pagsunod, ang laki bagay kasi kung anong posisyon ng magulang para sa nagkakita. Medyo doon nang narinig ko kasi naalala ko bigla nabalikan po ang panahon na sa akin. Papa ko pa sa isang bahay, sa bahay sa bahay. Sumusunod naman talaga sa akin. Kahit may sama ko ng gabi, hindi mo makita, hindi ang ganda ng punta. So, siguro din naman, kasi katulad ni Juanito, kailangan niya sunod na makasalit sa kanilita. Hindi yan. Diba? Hindi niya pinagkisiyan. Thank you. Joseph. I would say sobrang nakaka-relate no kay Leandro kasi number one is very career-driven. So, to the point na pinili niya iwanan si family upang matupad niya yung pagiging pagsusundalo niya. And yung ipaglaban ng kanyang pagmamahal. Talagang kung may gusto siya, talagang gagawin niya lahat para makuha sino man yung babae. And also yung values niya and ang pagmamahal niya, pagbibigay niya importante sa kanyang pamilya. Congratulations everyone. Looking forward for this year. Thank you po. That was, maraming salamat po kay Alex Sancon. Next up, it's Jojo Panaliga ng Rider PH2. Thank you. Tanong ko po kay Philippine Media. Anong pakiramdam nung nakikita mong yung mga paboritong eksena ng leaders mo coming to life na with this cast and production? Siyempre po, I'm excited and masaya. Lalo na po kasi, nung sa scriptwriting, siyempre po hindi naman din talaga lahat yung 500,000 words na novel mag-ilalagay sa series. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na pumili ng mga iconic scenes. At sobrang, kumbaga, yung time na sinusulat ko po ngayon, tapos ngayon napapanood na natin, kahit teaser pa lang, kahit nakunti pa lang. Kumbaga, iba po yung feeling na yung piece na sinulat mo, nakita mo po sa palabas. Kasi ako po mahilig pagpanood ng mga series. International, local, at nakaka-appreciate ko po yung iba't ibang media. Kung novel, kung film, kung theater, naniniwala rin po ako na actually, pinaka-excited po ako sa mga malulungkot na eksena, yung mga tragic scenes. Kaya po, kapag kausap ko rin po sila, yun po yung isa tinatanong ko, kung tapos na ba kayo sa ganyan, gano'n. And I'm really looking forward kung paano po nilang magpaparamdam ng emosyon ng galit, ng luha, ng pangungulila, at pagkawala ng mahal mo sa buhay at nagbagay mo sa kanila. Kaya po, sobrang excited ako sa Palagay mo ba ma-influence siya bilang manunulat sa mga future works mo? Ngayon na nakita mo po na kung paano sa pelikula ang mga gawa. Sa tingin ko, magkaiba po kasi ang novel at film. Pero kung magkakasama po ngayon, magkakaroon po siguro ng influensya kung saan sa ngayon, sisiguraduhin ko po na lahat ng mga eksena ay kumbaga accurate, kumbaga madaling gawin, madaling maunawaan, at sa mga film location, so magkakanideya po kung saan ba magandang lugar doon sa tapusan, ano yung pinaka-romantic na lugar sa bahay,
ano yung kumbaga, tragic. Kasi tayo po, sa novel or sa film, kapag kunyari po ang eksena ay iyak, na-break yung dalawang parang dinadalagan po natin ng umuulan, dinadalagan po natin ng kumbaga yung episode sa paligid. At sa series po na nangyayari, mas nakikita ko po yung yung maitatranslate ko ng series na nangyayari ko. And ako din naman po bilang writer, pagsusulat, gusto ko rin po nibigay yung pinakamangayos, pinakamaganda. Ipipresent tayo sa Last question ko lang. Bilang ikaw ang author, ikaw ang may likha, ikaw ang may pinakakilala sa mga characters, sa kung sino man. Kanya yung unang tanong na may mga tao na hindi sang-ayon sa pagkakakas sa iba sa kanila o sa kanila. Ikaw bilang author nito, pwede mo bang sabihin sa kanila kung bakit sa totoo lang, ito ang perfect casting? Para po sa akin, mahalaga po na magkaroon po tayo ng open mind. At sa paglipas po kasi ng panahon, ako po kami nagawa ko na may mga nasasabi po ako na lalo pong bata pa po ako bagay na parang inamos ko na, sinarado ko na. So, nagkaroon po ako ng lesson learned. Ngayong 28 na po ako, sigurad ko po yung 19. At kumbaga, adolescent, palaban, yes po. Hindi ko po masisisi ang lahat. Kumbaga, marami po kasi factor nangyari. At ang tao po, naniniwala po ako na meron pong growth at meron pong character development sa mga buhay. Kumbaga, meron po tayong mga realizations. Meron pong mga bagay na mapagtantong natin na actually parang may mga bagay na hindi nangyari dahil ito yung mga hindi pwede. Ngayon, paano tayo mag-meet halfway? So, yun po yung lagi ko sinasabi. At pinakamahalaga po sa akin, makasama yung mga taong listening at passionate po sa isang bahay. Kasi bilang namamarang, gusto ko rin po yung mga tao sa pagkakita ay bukas sa isip, may pagmamahal, at kumbaga, meron po flow. Meron po pagkakataon din na sila magbibigay sa'yo ng lesson. Sila magbibigay sa'yo ng hindi mo maintindihan. Kasi po sa edad ko ngayon, marami na po mga tinalikuran na paniniwala ko. Sa paglipas ng panahon dahil sa mga karanasan. Kaya po, sa mga leaders, sunshine, sa mga fans, naway, kumbaga, bukas pa rin naman ang aking business. Yayakapin namin kayo sa inyong pagkakas. Ganda ng sagot. Salamat. So, next up is